Hello mga kainday, magandang araw sa inyong lahat. Narito po uli ang inyong kainday. So meron po tayong gagawin ngayon. Magbabasa po ako meron lang din po kasi akong kaibigan na gusto rin niyang malaman yung sagot dun sa kanyang tanong sa akin na kung pwede ko ba raw siyang basahan ng card. Anyway, itong pagbasa kong gagawin hindi na rin lang po para sa kaibigan ko. In general na rin po para sa pangkalahatan na lang din po. Kung sino po yung kaparehas ng tanong ng sa kaibigan ko na kung sino ba yung pipiliin ng mahal niya, kung siya ba raw o yung isa. So maaaring yung kung sino man po sa inyo ngayon yung may mga love triangle dyan, single man, o yung mga may asawa na may problema sa asawa nila, o kung yung may mga exes na gustong bumalik sa kanila na pinagpalit sila sa iba. So parang may mga tanong silang ganun, alam mo yun. So babasahin ko po yun sa inyo. Ito pong pagbasang to, magkakaroon po tayo ng tatlong group. Sa tatlong group po, meron po akong tatlong barahan na ilalatag. Group 1, Group 2, Group 3. So doon sa group na yon, sa tatlong group na yon, mamimili po kayo kung alin po yung gusto nyo doon sa group na yon. Kung gusto nyo Group 1, so i-concentrate nyo muna, pipiliin nyo muna kung ano ba talaga yung gusto nyong card. Yung ganun ba, ang baga, magme-meditate muna, baka yung magko-concentrate kayo, tititigan yung maigi kung alin talaga yung card na gusto nyong piliin, yun ang ibig kong sabihin. So, magkakaroon tayo ng tatlo, inaano ko lang po siya, binabalasa. Hindi po tayo ganun masyado magbalasa, pero marunong talaga magbasa ng card. Kaya lang, hindi siya gaya ng yung normal na baraha lang ba na pwedeng baluktutin. Ito kasi hindi eh. Ayaw ko kasi siyang masira. So, kaya talagang iniingatan ko tong tarot kong to. Tong tarot card kong to. So, ilalatag ko po yung tatlong part po. So, papakita ko sa inyo kung paano. A few moments later. So mga kainday, ito po yung tatlong barahan na hinati natin sa tatlo. Ito yung number 1, meron siyang amethyst stone. Ito yung group 2 na meron siyang clear quartz. Ito yung, hindi siya clear quartz. Ano pala siya? Rose quartz. Ito yung green aventurine. So, ito yung pang group 3 natin. So, iyan. Bawat card, tatlo-tatlo lang yung kukunin natin. So, uunahin natin si amethyst. Ibababa ko muna itong dalawa rito para mailatag natin siya. So, ito, isa, dalawa, tatlo. So, iurong natin siya, papaganyan. So, dito sa group 1 natin, sa number 1, group 1 nga natin, meron po tayong first row, second row, third row. Pero, pares lang po yan, sa group 1 lang po yan. So, ang unang bubuksan natin, meron po tayong Page of Cups. Ang pangalawa Knight of Cups. At meron tayong 9 of Wands. So, ayan po. Mukha namang maganda yung cards. So, babasahin na po natin. Sasabihin ko na po kung ano pong meaning ng tatlong cards na to. Doon po sa mga na pumili nito at ang tanong doon sa tanong dito sa card na ito kung sino nga ba yung pipiliin ng mahal niya, siya nga ba o ikaw. So ito po yung mga sagot. Ito po yung sa third row, sa first row. So ayan na po. So ngayon mga kainday, dito sa group number 1 natin sa card, ito yung number 1 card natin dito sa group 1. Ito ay isang card na to, yung unang row niya ay Page of Cups. Itong pangalawa niya ay Knight of Cups. At itong isa ay 9 of Wands. So,
titingnan natin kung ano naman ang sinasabi ng card na ito sa group 1, kung sino man yung pumili ng group number 1 na ito. About nga doon sa tanong natin na kung sino ang pipiliin niya ng mahal mo, ikaw ba o siya? Minsan nakakatuwa yung tanong, di ba? So, itong Page of Cup na to, kung ikaw ay feeling emotionally lately, gaya ng naiiyak ka na lang bigla, ganon, yung naiiyak ka na lang nang dahil sa relasyon nyo, o yung pakiramdam mong nahihirapan ka na, hanap mo yung sarili dahil sa sitwasyon mo ngayon, dahil may kutob ka sa iyong partner, gusto mong malaman kung sino nga ba ang mahal niya sa ngayon. Kailangan mo ng isang tao na malalabasan mo rin ng nararamdaman mo. Yung tao na yun talagang magko-concern sa'yo ng totoo. Hindi yung sasabihan mo na i-chismis ka, di ba? So, mas mabuti na family na lang. Idaing mo na lang sa family kaysa sa ibang tao minsan. Dahil sinasabi sa card mo na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, patukoy sa iyong partner o ex. O ex mo na lang. Ang Page Cup ay isa ring card na yung bang parang inaalam nyo pa yung ugali nyo sa isa't isa, limbawa, bago pa lang kayo nagsasama, bagong boyfriend o girlfriend. So, dapat, diba, getting to know each other. So, aalamin mo rin yung character niya. Hindi mo na dapat ulitin pa yung mali. So, mga kainday, tapos na tayong basahin tong group 1 natin. So, tutungo na tayo dito sa group 2 card. So, kung sino yung pumili sa group 2 card, abangan nyo lang po yung sasabihin ko. Ayan, ihahatag na natin. So, itatabi muna natin to dyan. So, ngayon mga kainday, dito sa group number 1 natin sa card, ito yung number 1 card natin, dito sa group 1, ito ay isang card na to, yung unang row niya ay Page of Cups. Itong pangalawa niya ay Knight of Cups. At itong isa ay Nine of Wands. So, titingnan natin kung ano naman ang sinasabi ng card na ito sa group 1, kung sino man yung pumili ng group number 1 na ito. About nga doon sa tanong natin na kung sino ang pipiliin niya ng mahal mo, ikaw ba o siya? Minsan nakakatuwa yung tanong, di ba? So, itong Page of Cup na to, kung ikaw ay feeling emotionally lately, gaya ng naiiyak ka na lang bigla, ganon, yung naiiyak ka na lang nang dahil sa relasyon nyo, o yung pakiramdam mong nahihirapan ka na, hinahanap mo yung sarili dahil sa sitwasyon mo ngayon, dahil may kutob ka sa iyong partner, gusto mong malaman kung sino nga ba ang mahal niya sa ngayon. Kailangan mo ng isang tao na malalabasan mo rin ng nararamdaman mo. Yung tao na yun talagang magko-concern sa'yo ng totoo. Hindi yung sasabihan mo na i-chismis ka, di ba? So, mas mabuti na family na lang. Idaing mo na lang sa family kaysa sa ibang tao minsan. Dahil sinasabi sa card mo na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, patukoy sa iyong partner o ex. O ex mo na lang. Ang Page Cup ay isa ring card na yung bang parang inaalam nyo pa yung ugali nyo sa isa't isa, limbawa, bago pa lang kayo nagsasama, bagong boyfriend o girlfriend. So, dapat, diba, getting to know each other. So, aalamin mo rin yung character niya, alamin mo yung maging familiar ka sa love maging familiar ka sa pag-uugali niya, sa mga gawin niya, yung mga ganon. Dahil tong card na ito sumisimbolo rin ng long way relationship. Lalo na kung kilala nyo na yung isa't isa. Nagsasabi rin to ng love all over again. Maaaring si ex gustong makipagbalikan, o yung ex-husband nyo, ex-boyfriend nyo. Kung dati kang nasawi, dapat familiar ka na sa ganitong sitwasyon. Yun na sinasabi rin ito. So, kung dati kang broken hearted, so ngayon, alam mo na yung pakiramdam. So, 'di ba, hindi mo na dapat ulitin pa yung mali, yung ano ba tawag doon, yung sinasabi nila na wag mo nang ulitin yung
yung parang yung ano ba yun, yung sinasabi nila na parang kang kumuha uli ng bato na ipinukpok sa ulo mo. So, dapat maging wise ka na. Kasi, yung kung nakita mo sa card na ito, itong card na Page of Cup na ito, siya ay nagre-represent na isang babae, batang babae. So, maaring ikaw o siya, ganon. Kasi, babae yung lumabas, pero pwede namang babae o lalaki yung pumili ng card na to, di ba? So, ang sabi rito, huwag ka mag-expect huwag kang masyadong palaging nag-expect para hindi ka nasasaktan. At saka huwag kang masyadong umasa. Sabi niyang ganon. Yung maliliit na isda kasi na nasa cups na hawak niya, ibig sabihin yun, mahilig kang umasa sa isang maliit. Kahit sa isang maliit na tsansa na pinangahawakan mo. Kasi nga, alam mo yun, yung broken hearted ka na dati. So, syempre, kahit man ako, iniisip ko na siguro hindi naman siya ganon kagaya nung ex ko, ganon. Lahat naman ng tao may iba-ibang karakter. Lahat naman tayo hindi pare-pares ng ugali o ng gusto, di ba? So, sa kabilang banda, ito si Knight of Cups, ito ay maaring yung lalaking mahal mo na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo ngayon. Itong lalaking ito ay isang manlalakbay. Siya ay mahilig mag-travel, yung mga ganon. Yung sinasabi nga maaari ding sabihin na hindi siya matali sa isang babae o hindi siya matali sa isang lalaki dahil nakasakay siya sa kabayo, di ba? So, napaka smooth talking. Sabi nga, yung mga sweet talker, yung mga ganon. So, madami na siyang nakikilala, marami siyang nakakatransaksyon. Dahil lagi siyang naglalakbay Marami siyang mga plano, pero wala naman siyang financial incapability, kumbaga. Lakbay-lakbay lang siya, kumbaga, kahit siya, hindi rin niya alam yung ginagawa niya, ganon. So, sa sitwasyong ganon, dapat unawain mo siya. Kasi in all of this case, pag ang Knight of Cups ay lumabas sa isang tarot reading, siya ay nagdi-describe ng phenomena o yung siya maaring maraming kababalaghang ginagawa. Kasi 'di ba, maporma siya, makisig kasi syempre travel nga, 'di ba? Social diyan, travel. So talagang marami siyang nakikilala, lapitin siya ng mga babae kasi may mga babae na gusto yung gano'n ng style. Doon sila agad naakit, 'di ba? So parang Knight of Shining Armor ang dating sa kanila. So sa tuwing may mga nakikilala siya, siyempre hindi maiwasang mahulog yung loob niya, yung gano'n. Kung sino man yung babaeng makikilala niya, yun ay nagiging karelasyon niya. Yon ang sinasabi dyan ng card na yan. Tapos, dito naman sa sumunod na card na ito, dito sa sumunod na card na ito, hindi pa pala tayo tapos dito din kay Knight of Cups na ito. Kasi, sinasabi rin dito, ito daw si Knight of Cups, sabi sa reading, kung ikaw daw ay nasa isang sitwasyon na hindi magandang pagsasama sa piling niya, ganon, ito ay kumakatawan ng pagkasira rin ng isang relasyon. Kaya nga, kaya niyang sirain ang iyong pagkatao, iwan ka ng broken hearted, para naman sa may mga ex na umaasa na mahal pa rin sila ng ex nila, itong card na to ay maaring gusto nilang makipagbalikan sa'yo o maaring ikaw ang gusto makipagbalikan sa kanya. So, gusto nito ni Knight of Cups, pagka nakipagbalikan siya sa'yo, kung maaari ito ay asawa mo o boyfriend mo, gusto niya for the second time, parang new love, new interest yung ganon. So, gusto niya ng long relationship din naman. Interest long on romance, passion, desire. So, kumbaga, gusto niyang bumawi sa mga nagawa niya sa'yo noon, on the past. Pero kung si Knight of Cups ay bagong pag-ibig mo lang, mag-iingat ka rin dahil siya rin iyong parang sabi nga na lover, basta driver, sweet lover, parang ganun. So, can sweep off your feet and then left just in time in your life when
when the choice of things made you too sensitive and actually involvement with someone na. So sa mga sinasabi niya na gano'n na maaring siya nga kasi yung parang traveler nga. So madali kanyang iwan para sa kanya. Baga madali kanyang palitan kasi makisig nga siya, maporma. So ganun yun. So susunod na row ng ating baraha, meron tayong 9 of Wands. Sa 9 of Wands, ibig sabihin yan, nakahangka doon sa kanya. Kumbaga, naghihintay ka sa kanya, nagtsatsaga ka sa ilalim ng presyon o pressure na dulot ng relasyon nyo. Yung persang humihila sa'yo, pababa, sa kabilang banda, may mga bagay na nagsasabi na alam mo yung ginagawa mo, kaya lang, minsan kaya mo siyang i-handle o ipaglaban yung isang relasyon kahit minsan alam mong mali na. So, basta kung alam mong nariyan din sa'yo, kung alam mo rin naman na si Knight of Cups, tapat sa'yo, o kung pinaglalaban ka rin naman niya, so, okay lang. Expression kasi ng mukha nitong si Nine of Wands, ito si Nine of Wands dito sa baraha na to, pinapakita niya yung pagiging responsable niya sa bawat desisyon niya. Kahit ano man yung desisyon, kaya niyang sumugal sa relasyon. So, basta alam mo na ikaw yung pipiliin niya, yun nga, kaya nga madaming kahoy sa likod ng babae na yan, di ba? Marami siyang nilagay na obstruction. So, sa ginawa niyang ganong obstruction, yun ibig sabihin niyan, napakatatag mong babae, napakatatag mong tao, matibay. Kaya mong gumawa ng isang pundasyon dahil umaasa ka na magiging maayos yung lahat. So, ito yung reading dito sa first row natin. First group pala ng ating card. So, tutungo tayo sa second group, third group. So bubuksan na natin ang ating unang row sa group 2 card. Ito po, meron po tayong the High Priest. At dito naman sa gitna, sa second row ng ating group 2 ay 3 of Swords. Naku, mukhang broken hearted itong pumili, itong si number 2 para dun sa mga broken hearted, mga exes, yung mga umaasa. So, ito, meron tayong the Moon. So, ayan po. Kung sino man po yung pumili po sa group 2, so ito po yung mga card nyo. So, ibibigay ko po kung anong ibig sabihin o pakahulugan nitong mga to. So, eto na po. Watch this. So, sa group 2, meron tayong the High Priest, meron tayong 3 of Swords, and meron tayong the Moon. Yun ang nakuha natin sa card natin kanina tungkol sa tanong natin. So yung mga group 2 na pumili ng group 2, so, eto yung sagot. So, sinasabi dito ng tatlong card na ito, lalo na dito sa High Priest, sinasabi ng card na ito, kung hindi ka sigurado kung paano ka magre-react sa isang sitwasyon, mas mabuti pa yung kumalma ka na lang muna. Yung alam mo yon, kahit alam mo na ang sagot sa iyong tanong probably of out there, mareresolbahan naman daw yung mga pinoproblema mo sa relasyon ng siya lang. At kahit hindi ka na makialam, kaya niya namang resolbahan yun dahil, kumbaga, ambawa, yung asawa nyo o yung boyfriend nyo nagloko o di kaya ikaw nagloko, ikaw lang naman yung nakakaalam ng tamang sagot ton, di ba? So, alam mo kung sino yung pipiliin mo, alam mo kung sino yung mahal mo, di naman pwedeng sabihin na dalawa talaga yung mahal. Hindi naman totoo yun, parang di man ako masyadong naniniwala sa ganun. So, yun na nga, sabi nga, so, itong card na to, maaring patukoy rin sa isang couples, kung sino nga yung, gaya na sinabi ko, kung sino nga yung mga may karelasyon na dyan, o yung may mga asawa na may problema sa pagsasama nila. Kasi sabi dito, kung ipakikita mo sa iyong partner na relax ka lang, relax gesture, yung ganon, kahit masakit, nanonotice din niya yon. At yung sa ibang banda, magiging maayos din ang inyong relasyon ng iyong asawa o ng iyong boyfriend. So, yung desisyon na yon, magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. Sabi dito, to be passive and wait to respond to provocation instead of provoking responses. So, yon.
ang mundo ay 'di ba balot ng maraming sikreto, maaring may mag-unlock o taking less sa isang maayos na sa isang maayos na pag-uusap o tamang pamamaraan. Ang lahat ay magiging pabor din para sa ganitong sitwasyon. Tapos sabi pa dito, itong isang Three of Swords. Sabi dito sa Three of Swords natin, sabi sa Three of Swords, sumisimbolo ng abandonment. So, kung ipagpapatuloy mo yung mga ganong bagay, o kung ipipilit mo yung gusto mong papiliin siya, kung ako, wag na lang papiliin. Kasi nagsisimbolo din siya ng abandonment, yung feeling mo, alone ka lagi, yung nag-iisa ka lang, betrayal. Nagre-represent din siya ng ikaw ay broken-hearted. At ito'y nagbibigay din ng paalala sa'yo na ikaw ay maaaring nasa isang implicit cruelty. Sabi nga, galing sa ibang tao, maaaring hindi lang sa siguro sa relasyon, maaaring both parents o yung parents mo o yung parents niya medyo against sa pagsasama nyo kasi maaaring may hindi sila gusto sa partner mo o sa ugali. Alam mo naman, minsan di maiwasan yung family talaga, nakikialam talaga minsan sa pagsasama ng mag-asawa, di ba? Dapat lagi kang handa at neutral sa opinion ng iba sa relasyon nyo. At saka itong Three of Swords na to, fierce-hearted stand, alone misery, symbolic of love, iwasang makipagtalo pisikal dahil maaari kayong magkasakitan. Symbolic heart is a rejection of someone's view of love dito sa mundo. Itong card na to ay isang paalala sa inyong past na nasaktan ka ng gusto rin pero hindi mo kailangan ikulong yung sarili mo sa nakaraan. Move on ka na lang. Alisin mo ang guilt dahil yun ang nagdudulot sa'yo ng pagiging insensitive mo. So, maaaring may past siya o may past ka na pilit nyong binabalikan o parang pinagseselosan kung ano man yung naging problema nyo. Halimbawa, nagloko si mister o di kaya yung boyfriend nyo. Pwede naman, huwag nyo na lang ipahalata na parang hindi na kayo nagtatrust sa kanya. So, para, kumbaga, hindi niya nauulitin. Kasi pag lagi mong pinaulit-ulit yung mga pangyayari dun sa inyong dalawang nakaraan, dun sa nangyari na nagawa niyang kasalanan sa'yo, o yung nagawa mong kasalanan sa kanya, hindi healthy yun sa relasyon yung dalawa. So, kalakip ng baraha mo rin yung the moon. Sinasabi nito na gumising ka sa katotohanan. Nagre-represento ng dalawang possibility. Kung makikita mo ang buwan ay isang half moon lang yung moon natin. Tapos sa likod nito may mga aso, may wolf. Sinasabi rito na dapat maunawaan mo yung tamang daan o desisyon. Dahil may hawak ka rin na sulo. Yung sulo, yung sulo ay nagsisimbolo din yan ng yung pag-guide din ba sa'yo. Ginaguide ka ng aso, syempre madilim, so may hawak kang sulo, 'di ba? May sulo. So means yung sulo na yan, maaring yung sulo at saka yung aso, doon sa card na yan sinasabi na maaring may mga kaibigan ka o pamilya kang nagpapayo sa iyo o gumagabay sa iyo na nahihingan mo ng sama ng loob mo. So ginagabay ka nila sa tamang daan. Di ko alam kung sinong kaibigan mo yon o family nyo, pero ikaw ang nakakaalam na noon, syempre. Pero mostly family yan. Kasi minsan, pag friends, alam mo yun, mahirap minsan magtiwala pag friends, di ba? So, sabi pa, ay, nagre-represent din to ng ibig sabihin na, yung wag kang masyadong maniwala sa mga false assumption. Instead of following the path that you are told will get you somewhere else, will get you somewhere, i-grab mo yung opportunity na makapagdesisyon ka na o makagawa ka ng isang bagay sa sarili mo na alam mong tatahakin mong tama. Yun nga ay yung alive from your own imagination. So parang bumuo ka ng sarili mong mundo. Huwag kang masyadong maniwala sa mga haka-haka, sabi-sabi, yung mga chismis-chismis, iwasan mo yun. Wala na kung wala ka namang pruweba, sabi-sabi lang. So, minsan, kahit na feeling mo parang niloloko ka, wag mo na lang paniwalaan yung mga chismis-chismis. Mas maganda kasi yung kakausapin mo siya ng maayos, yung tatanungin mo siya kung ano nga ba, 'di ba? Kung meron sila pa ba o meron nga bang iba kaysa yung naniniwala ka lang sa haka-haka. So sa ngayon pupunta tayo doon sa ating group 3. Okay?
Sunod na po yung ating group 3. So, atin na pong ihahatag ang ating card dito. So, yan. Sino man po yung pumili ng group 3, ito na ang inyong card. Ilagay natin ang bato rito para protection. Hindi pa rin ang hangin pati. So, ito na po yon yung unang card draw. Yan. Meron po tayo sa third group ng first row ng third group ng Knight of Pentacles. Aba, si Knight of Pentacles, yayamanin. May dala siyang pera, may dala siyang pampaswerte. Kumbaga, mayaman siya. Mayaman si lalaki. Ang pangalawa nating cards, si Nine of Pentacles. Yan, mayaman din si Nine of Pentacles. No, hindi siya actually mayaman. Gusto niya yung mga material na bagay. Ambisyosa siya masyado. Ambisyosa si Nine of Pentacles. Kung sino man po yung pumili dito sa group 3 na to, yun lang po itong sinasabi ko to. Ito lang po yung nakita ko sa card. So, yun lang po yung masasabi kong baga opinion, advice, guide, yun po. So, ito yung patatlo. Si Page of Swords. Yan. Page of Swords is mayaman din. Kumbaga, prinsipe. Ganon. So, ito po yung sa ating group 3 card. Meron tayong row 1, 2, and 3. So, ito si single. Itong card na to, wari ko para sa single kasi meron siyang dalawang lalaki sa buhay. Hindi naman pwedeng lalaki tapos may babae siya, bading o ganun, hindi ganun. Ito yung joke lang. Ito yung para yata sa mga single na babae na ang tanong din nga sino ba yung pipiliin ko? Sino ba ang pipiliin ng mahal ko, ako ba o siya? So dito kay single, ang tanong niya, sino ba ang pipiliin ko sa kanilang dalawa? Kasi pares naman niya mahal, pero meron siyang mas higit na mahal. Siyempre, hindi naman pwedeng dalawa yung mamahalin mo, di ba? Hindi naman dalawang puso ng tao. Ano ka? So, yan po. So, babasahin ko na po sa inyo yan. Abangan nyo po ngayon din, saglit. Okay, ayusin natin ang ating card. So, ngayon, mga kainday, ito yung pangatlong card natin, yung third group, at ito yung nilalaman ng kanyang card. Ito yung binuksan ko kanina. So, sa card na group 3, meron tayong Knight of Pentacles, meron tayong Nine of Pentacles, aba, puro pera, yayamanin. At meron tayong Page of Swords, ba, yayamanin din si kuya. Ang swerte naman ng pumili nito. Marami siyang pera. Meron siyang dalawang lalaki sa buhay. Ito siguro ay para sa mga single na babae. Yun ang maaari. Kasi, dun sa group 1 at group 2 na ine-present natin kanina is kakaiba dito sa pang third natin. Siguro yung 1 and 2 is para dun sa mga tanong na broken hearted talaga, na gusto makabalik si ex, na kung siya ba ang pipiliin. Doon naman sa isa din na na card, maaring 1 o group 1 o group 2 rin, yung tungkol sa buhay mag-asawa, ganon, kung magiging maayos pa yung pagsasama nila, kung sino ba ang pipiliin, kung si original o si kabit ba, yung parang ganon. So ito, tingin ko is para sa mga single na babae. Kasi meron siyang dalawang lalaki sa buhay. So, unahin natin si Knights of Pentacles. Ngayon, itong si Knights of Pentacles, ang sitwasyon mo ba ngayon yung hinihila ka niya pababa, na apektuhan ba ang iyong pananalapi o pag-aari? Meron bang isang tao o dalawang tao sa iyong buhay na nagpapakita ng kanyang yaman pero hindi niya maibahagi sa iyo to ng todo? Nakikita ko kasi dun sa card niya, meron siyang combination, yung Page of Swords and Swords. Yung Page of Swords at saka yun ngang si Knights of Pentacles. So, Swords means ideas. Yun yung magaling siya sa mga magagandang ideas, ibigyan kanya ng magagandang ideas kasi maaaring siya businessman, yung mga ganon.
So, ito namang si Knights of Pentacles is materialism. Materialism, hindi lang ibig sabihin ng materialism dito materialistic ka na. Ibig sabihin din yung marami kang pag-aari, yung mayaman ka, yung ganon. So, itong si Page na to at saka si Knights, kapag tong dalawang to lumabas sa inyong baraha, doon na nag-uumpisa yung mga diskusyon at conversation sa buhay. They work together or classes against to one another. Itong dalawang tao na to sa buhay mo, maaaring nakakapag-impluensya sa'yo. Kasi itong taong to is likely yung si Knight of Pentacle kasi may pagka-stable person siya sa buhay. Magaling siya magbalanse sa mga bagay-bagay. Dito at saka sa kanya rin, dito din kay Knight of Pentacles, minsan siguro maaring ito si Nine of Pentacles, itong si babae, naboboard siya. So, maaring bata pa ito o matanda kasi itong si Knight of Pentacles parang matanda na. Itong si Page of Swords parang bata pa. So, parang nag-aalangan siya. Maaring hindi naman ganun kayaman itong si Page of Swords, pero hindi rin siya ganun kahirap. Unlike ni Knight of Pentacles, medyo may edad siyang dihamak sa'yo, dito kay Nine of Pentacles, pero mayaman siya. So, syempre, pag mayaman ka, tapos may edad ka na, gusto lagi niyan yung secure. Kahit sa relasyon, yung ganun. Kasi gusto na nila yung long relationship. Ayaw na nila yung laro-laro lang. Ito kasing si Nine of Pentacles, si Nine of Pentacles, itong si babae, yung tinutukoy ko. Siya kasi bata pa. Ganon. So, hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa yung pipiliin niya. Kasi, kumbaga, sabi nga, walang tulak kabigin, di ba? Dahil parehas may itsura, lahat ng gusto nabibigay sa kanya. Yung mga ganon, minsan may mga bagay na nagagawa niya para makapag-comfortable sa'yo. Itong si Knight of Pentacles, itong para dun talaga ito sa mga single talaga Kasi ito yung third group niya, itong third group na ito talaga, dalawang lalaki. So, si babae mahilig mamangka sa dalawang hilog. So, sinasabi nitong si Nine of Pentacles, itong si Nine of Pentacles, may pagka-ambisyosa rin kasi. Materialistic siya. Gusto niya itong dalawang to kasi wala ngang tulak kabigin para matugon yung mga gusto niya, yung mga pangarap niya, yung mga ambisyon niya, yung mga materialistic na gusto niyang makuha. Nalilito siya kung sino dito sa dalawang to. So, itong si Nine of Pentacles, mahilig kasi siya sa mga magagandang bagay. She's a woman in a luxury use, ika nga. Kaya maswerte siya at meron siyang dalawang lalaki sa buhay niya na mapera, na enjoy niya ang lahat ng mga ito. At saka si Nine of Pentacles, nagre-represent din siya na maaring meron siyang mga nakaraan ng childhood niya. Yung childhood of receiving everything you could never ever wanted. So meron din siyang mga bagay-bagay na napakaswerte talaga niya, but she still feel bored at feeling possibly unloved. So, parang baka meron siyang family history na feeling niya hindi siya mahal, yung ganun. O meron siyang masamang nakaraan nung bata pa siya. Kasi, itong tao na to, hindi siya marunong magtago ng nararamdaman niya. Kahit pasabihin na sa love, emotion, o satisfaction, spiritual na pagkatao, sinasabi niya yan. Kumbaga, bulgaran siya. So, totoo siyang tao. So, hindi siya nahihiya sa mga ginagawa niya. Lahat ng gusto niyang i-enjoy, yun, the best of the best. Talagang ini-enjoy niya. Maaaring itong tao na ito, may malungkot talagang nakaraan na ayaw niyang maungkat yung nakaraan niya nung bata pa siya. Ano man yan, hindi ko rin yan alam. And yet, yung reading ko maybe is at true revelation. Kung halimbawa tatanungin natin siya kung sino man siya, fearlessly, whether she control the circumstance ng nakaraan niya or siya yung kinokontrol. Basta yun yung may masasakit siyang nakaraan na ayaw niyang ma-reveal pa uli. Kaya nga siya nagkaganyan, parang lahat ng bagay na gusto niya, mapasa kanya, parang gusto niya lahat maganda lang. Ayaw niyang makriticize siya ng tao dahil feeling niya na, dahil
hindi na feeling pala. Napaka-fragile niya talaga. Kaya hindi siya makapili pati kung sino ko Knight of Pentacles o kay Page of Sword, kung sino yung sasamahan niya for life. Pero itong si Page of Sword, demanding. Kasi bata pa, kaya demanding. Masyado, diba? Yung alam mo na, seloso, yung mga ganun. Malaga sa kanya yung integrity rin kasi. Isa rin siya sa karakter niya yung truth teller no matter what the risk, sabi niya. So, once na nahuli ka niya, na may ginawa kang masama sa kanya, syempre, lahat naman tayo magagalit, di ba? So, dapat mag-ingat ka sa kanya. Kasi, matindi-tindi rin siyang magalit, So, kaya, kaya namang ibigay ni Page of Sword, yung pwedeng ibigay ni Knight of Pentacles. Kasi itong si Page of Swords na to, parang may kutob na siya na dalawa sila sa buhay ni Nine of Pentacles. So, kaya medyo parang nagiging demanding siya. Ito kasing itong si Knight of Pentacles, medyo may edad na. So, medyo nabobola ni Nine of Pentacles. So, yun nga. So, meron din akong nakikita sa card na ito na nag-i-indicate din siya ng maaaring magdalang tao, si Nine of Pentacles. Kailangan lagi rin siyang honest sa kanya. So, kailangan siyang maging honest para wala siyang problema, lalo na dito kay Page of Swords. Pero wari ko si Nine of Pentacles, parang mas love niya itong si Page of Swords kasi medyo nga bata. Dito kay Nine of Pentacles, medyo naboboard siya kasi medyo malayo yung agwat nila. So, ang gusto lang naman ni Nine of Pentacles, ni Page of Swords kasi talaga, yung laging ang honest, tapat sa kanya. Generous naman siya. Bakit nga ba hindi niya din kayang ibigay kung ano yung gusto mo, 'di ba? Basta honest lang siya. So, dapat timbangin niya kung sino talaga sa kanila yung gusto niya para hindi rin siya mapahamak. So, para alam mo na yon, para maging balanse na rin yung buhay niya, maging maayos yung pamumuhay niya. So, sa ngayon, ito talaga yung ating reading sa ito yung sa group 3. Ito naman yung sa group 2. Ito. At ito yung sa ating group 1. Yan. So, kung sino po yung pumili ng group 1, gaya nga ng nabanggit ko kanina, yun, maaring nadinig nyo yung sinabi ko, kung ano yung sinabi ko tungkol dito sa card na to, dun sa tanong natin na sino ang pipiliin ng mahal mo, ikaw ba o siya? So, dito, eto yung group 2. So, nandyan din na yung sagot. At eto nga yung last sa group 3. So, maaring ito ay maaring nagre-represent siya ng sa mga may buhay, may asawa. At dito naman maaring yung mga na broken hearted o yung may mga exes, ganon. Pero dito talaga, ito is sa baba, is for the single ladies only to. Kasi talagang may dalawa siyang boyfriend sa buhay niya. So, yun lang. So, sa mga susunod pa nating mga video, sana subaybayan nyo uli yung ating mga video. Kung meron po kayong gustong ipabasa o katanungan, pwede nyo pong i-comment down below. So, atin pong tutuganan kung magkaroon tayo ng pagkakataon. So, babasahin po natin kung ano po yung mga comments ninyo, kung may comments man kayo. So, yun lang po sa ngayong araw na to. So, maraming salamat po. Sana po nabigyan po kayo ng idea o inspirasyon o advice sa inyong buhay tungkol dito sa nabasa nyo, narinig nyo dito sa binasa ko sa tarot card reading. Hindi ko naman sinasabi na sundin nyo tong sinasabi ko kasi kayo yung driver ng buhay nyo, kayo yung nagko-control ng buhay nyo, so kayo pa rin yung masusunod. Hindi ko din sinasabing paniwalaan nyo to kasi ito, tarot reading is
guide lang siya o advice lang na makukuha mo sa kanya. Hindi mo siya kailangan lahat susundin. So, it's up to you at saka na kay God pa rin yan. So, magdasal na lang tayo kung ano man yung ating mga nagawang mali o kung ano man yung ating gustong gawing desisyon. Ipanalangin na lang natin sa Panginoong may kapal. So, yun lang po. Maraming salamat po uli. So, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel. Next time po, magbabasa pa po tayo kung ano pa pong merong tanong sa inyo. Kasi itong binasa ko, may nagtanong lang din ito sa akin eh. So, yun lang din po yung binasa ko. Ngayon, tanong nga niya, kung pwede ba raw nga na itanong kung sino nga ba yung pipiliin ng mahal niya, kung siya ba raw o yung isa. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ayan. Ito po ang inyong lingkod. So, maraming salamat mga kainday. Hanggang sa susunod po. Thank you. God bless us all.